Sa likod ng ingay at kaguluhan ng isang terminal ng bus na matagal nang naging pugad ng mga sindikato at kotongan, isang matapang na hepe ng pulisya na nagngangalang Pulis Colonel Alena Reyes ang gumawa ng isang radikal na hakbang. Handa siyang magpanggap bilang isang taong grasa, matulog sa isang bulok na bangko, at saksihan mismo kung paano ang mga alagad ng batas na dapat sana inagpoprotekta sa taong bayan ay siya pang kasabwat sa krimen. Nang pilitin siya ng isang marahas na insidente na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, ang buong terminal ay biglang natahimik. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pagbubunyag na iyon ay magiging mitsa ng isang malawakang operasyon e iyanig mismo sa pundasyon ng kapulisan? Ano ang nangyari matapos malaman ang kanyang pagkatao? At kaya bang linisin ng isang babae ang mga bulok na opisyal na matagal nang dumungi sa institusyon ng kapulisan? Ang Cubao Central Transport Hub, na dapat sana iisang mahalagang sentro ng transportasyon sa Kamaynilaan, ay matagal nang naging simbolo ng pangamba para sa mga ordinaryong mamamayan. Ang mga gawain ng T-Kotong-I at pamemerata ng mga sigasiga ay laganap, lumilikha ng isang kapaligiran ng takot. Ang mas malala pa, ang malakas na hinala na may mga pulis na sangkot sa maruruming gawaing ito ay tuluyan ng sumira sa tiwala ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas. Sa loob ng maraming taon, ang mga trooper ng bus at jeep, maliliit na manininda, at maging ang mga pasahero ay naging biktima ng isang sistematikong pangingikil. Tila ba nawalan na ng pangil ang batas sa lugar na ito? Ang mga pagod na mukha ng mga trooper, ang balisang ekspresyon ng mga manininda na binibilang ang bawat pisong kanilang kinikita, at ang pagsuko sa mukha ng mga pasaherong paminsan-minsan, ay napipilitang magbigay ng higit pa sa nararapat, ay isang malinaw na larawan kung gaano nakalalim ang ugat ng sistemang ito. Boss, parang awan nyo na, mahina po ang biyahe ngayon, pakiusap ng isang trooper ng jeep isang gabi. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa isang lalaking may tatoo sa braso na ngumisi lamang ng mapanukso. Problema mo na yan. Ang tong ay tong, sagot ng lalaki, nakilala sa tawag na Tisoy. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng pagbabanta. Hindi kalayuan, isang nagtitinda ng lugaw ang nanginginig habang sa pilit ang hinihila ang kanyang kamay. Sinabi ko na sayo, yung para sa proteksyon, yan. Gusto mo bang manatiling ligtas ang paninda mo o gusto mong hakutin ko lahat to? Banta ng isa pang siga na madalas tawaging Junjun. Ang ginang na nagtitinda ay napayuko na lamang, namumuo ang luha sa kanyang mga pagod na mata. Pero, boss, matumal po talaga ang benta ngayon, halos hindi marinig niyang sabi. Humalakhak lang si Junjun. Wala akong pakialam dyan. Ang sitwasyong ito ay pinalala pa ng kawalan ng aksyon mula sa mga pulis na dapat sana nagbibigay ng proteksyon. Nag-report ako kanina sa police outpost, Mere, sabi ng isang pasahero sa kanyang katabi, puno ng pagkadismaya ang kanyang boses. Pero ang sabi nila, ganyan talaga dito, maam. Huwag na kayong gumawa ng gulo. Paano naman naging ganon? Hindi ba nila nakikita na araw-araw tayong ginigipit dito? Ang kausap niya ay umiling na lamang. Wala tayong magagawa, Mere. Kasabwat sila. Sila ang nasa likod niyan. Ang mga bulong-bulungan ng kawalan ng tiwala ay kumalat sa bawat sulok ng terminal, mula sa mga usapan sa mga kapihan hanggang sa mga pag-uusap sa mga upuan sa waiting area. Ang tiwala ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas sa lugar na iyon, kung mayroon man dati, ay tuluyan ang gumuho. Ito'y napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng pagsuko at kawalang pakialam. Ang mga biktima, na walang kapangyarihang lumaban, ay paulit-ulit na nilulunok ang mapait na katotohanan ng inhustisya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng tiwala na bumabalot sa terminal, isang sinag ng pag-asa ang dumating sa katauhan ni Police Colonel Alena Reyes. Bilang isang babae, ang kanyang pag-upo bilang bagong hepe ng pulisya sa distrito ay agad na naging usap-usapan. Narinig ko, babae raw ang bagong hepe, bulong ng isang nagtitinda ng mami sa kanyang katabi. Sus, pare-pareho lang yan, kuya. Nagpalit ng tao, nagpalit ng mukha, pero ang sistema, kailanman hindi magbabago, sagot ng isa, ang kanyang tono ay puno ng pesimismo na tila ba nakatatak na sa kanyang pagkatao. Gayunpaman, may ilang mamamayan pa rin na may natitirang optimismo. Baka naman ngayon, iba na, tay, sabi ng isang batang trooper sa kanyang mas senior na kasamahan. Babae siya, baka may puso at konsensya. Ang matandang trooper ay bumuntong hininga na lamang.
Tingnan natin, Nong. Masyado ng maraming pangako ang napako at tinangailang ng hangin. Si Colonel Alena, nakararating pa lamang sa kanyang bagong opisina, ay dumating na may matibay na determinasyon. Lubos niyang naunawaan ang bigat ng hamon na kanyang haharapin. Alam kong mababa ang inaasahan ng publiko sa amin, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa tumpok ng mga ulat na hindi pa nagagalaw. Pero ito mismo ang hamon. Hindi ito maaaring ipagpatuloy. Ang kanyang pagdating, bagamat sa simula ay sinalubong ng pag-aalinlangan, ay nagdala ng potensyal para sa isang pagbabagong hindi inaasahan. Tila isang bagong kabanata ang nagsimula sa gitna ng walang katapusang drama ng terminal. Pagdating sa kanyang opisina, hindi na nagsayang ng oras si Colonel Alena. Ang kanyang mesa ay napuno ng mga naglalakihang tumpok ng mga ulat mula sa mamamayan. Bawat folder, bawat piraso ng papel, ay isang malungkot na kwento ng pangingikil, ananakot, at kawalang katarungan na nangyayari sa terminal. Ito po ang report galing kay Mang Cardo, super ng bus pabikol, paliwanag ng isa niyang staff habang itinuturo ang isang dilaw na folder. Sabi niya, 3 beses na siyang pinilit magbayad ng dagdag na parking fee, araw-araw, kahit may opisyal na tiket na siya. Kinuha ni Colonel Alena ang folder, sinuri ng kanyang mga mata ang bawat detalye. Hindi nagtagal, isang ginang na may katandaan ang pumasok na may namamagang mga mata. Paumanhin po, Colonel, sabi niya nang nanginginig. Ako po'y isang biyuda na nagtitinda ng kwek-kwek sa terminal. May sakit po ang anak ko, pero yung mga siga doon, humihingi pa rin ng tong, mas malaki pa nga po ngayon. Nag-report na ako sa pulis na nakaduty, pero ang boses ng ginang ay nabasag, hindi na niya kayang ipagpatuloy. Nakikinig ng mabuti si Colonel Alena, tila hinihiwa ang kanyang puso. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sabihin niyo lang po ang lahat, marahan niyang sabi, sinusubukang pakalmahin ang ginang. Nang gabing iyon, tinawag ni Colonel Alena ang kanyang hepe ng mga unit. Nakikita ko ang dami ng mga ulat tungkol sa terminal, sabi niya sa isang seryosong tono. Bakit hindi ito kailanman natugunan ng seryoso? Ang hepe ng unit ay tila hindi mapakali. Yun, ganito po kasi yun, ma'am. Matagal na pong problema yan, parang namana na sa mga nauna pa. Sinubukan na po namin pero pinutol siya ni Colonel Alena. Pero ano? Ayokong makarinig ng mga dahilan. Gusto ko ng solusyon. Mula sa kilos ng kanyang mga tauhan, sa kanilang mga umiiwas na tingin, at sa mabagal na pagtugon sa mga reklamo ng publiko, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Colonel Alena. Ang problema, naisip niya, ay maaaring nagmumula sa loob mismo ng kanyang institusyon. Ang hinalang iyon ay lalong lumakas, bumubuo ng isang paniniwala na para malinis ang terminal, kailangan muna niyang linisin ang sarili niyang bakuran. Matapos ang ilang gabing pag-aaral sa mga ulat at mga panloob na pag-uusap na lalong nagpatibay sa kanyang mga hinala, si Colonel Alena Reyes ay sa wakas ay gumawa ng isang marahas na desisyon. Napagtanto niya na ang mga karaniwang estratehiya ay hindi sapat upang buwagin ang ugat ng problema na matagal nang kumakapit sa terminal. Hindi lang ito tungkol sa paghuli sa mga siga-siga, bulong niya sa sarili isang gabi, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mapa ng lungsod na nakasabit sa dingding. Ito ay tungkol sa pagbuwag sa network na nagpoprotekta sa kanila. Isang network na maaaring nagtatago sa likod ng uniforme. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang hepe ng Intel. Kailangan ko ng impormasyon na hindi nakasulat sa mga ulat, impormasyon na hindi makukuha mula sa mesa, sabi ni Colonel Alena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingin sa kanya ang hepe ng Intel nang may pagtataka. Ang ibig niyo pong sabihin, ma'am? Nagpadala na po kami ng mga tauhan para magmanman. Umiling si Colonel Alena. Hindi sapat yan. Alam nila kung sino tayo. Alam nila kung sino ang binabantayan. Mayroon akong plano, pagpapatuloy niya, nakatitig ng diretso sa mga mata ng hepe ng Intel. Isang undercover operation. Isang matinding pagpapanggap. Ang mukha ng hepe ng Intel ay nagbago at nabalot ng pag-aalala. Undercover, ma'am? Pero napakadelikado po niyan. Lalo na para sa isang hepe ng pulisya. Hayaan niyo na po kami ang gumawa.
Umiti ng bahagya si Colonel Alena. Dahil ako ang hepe ng pulisya, kailangan ko itong gawin. Kailangan kong makita mismo, maramdaman mismo at masiguro na wala ng duda. Alam niya na para lubusang maunawaan at malinis ang gulo sa terminal, kailangan niyang bumaba mismo sa lupa, hawakan ang putik, at maging bahagi ng karamihan na matagal ng biktima. Ang desisyong ito, na ginawa ng may maingat na pagkalkula, ay magiging simula ng isang hindi pangkaraniwang investigasyon. Isang matapang na hakbang na iayanig sa pundasyon ng krimen sa terminal. At doon nagsimula ang transformasyon ni Colonel Alena Reyes. Kailangan ko ng mga damit na hindi makikilala, utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang aide. Ang pinakakupas, pinakadungis, at hinding-hindi magpapakita na ako'y isang opisyal ng pulis. Nagdala ang aide ng ilang piraso ng damit na tila kinuha mula sa isang tambakan ng basura. Isang kupas na t-shirt, pantalon na may punit sa iba't ibang bahagi, at isang maruming jacket na hindi na malaman kung ilang beses nang nagpalit ng may-ari. Ito po. Sapat na po ba ito, ma'am? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Tumango si Alena. Sobra pa sa sapat. Para makumpleto ang kanyang pagpapanggap, sinadya ni Alena na baguhin ng husto ang kanyang hitsura. Ang kanyang mukha ay sadyang pinahira ng alikabok at kaunting uling sa ilang bahagi para magmukha itong marumi at hindi alaga. Ang kanyang buhok, na karaniwang maayos na nakapusod, ay sinabuhay at ginulo. Para maging mas kapanipaniwala, sinadya niyang hindi magpabango, lumilikha ng impresyon na siya ay isang taong matagal nang hindi nakakatikim ng malinis na tubig. Sigurado po ba kayo sa lahat ng ito, ma'am? Napakadelikado nito, muling pilit ng hepe ng Intel, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang hepe. Umiti lamang si Alena. Sigurado man o hindi, ito lang ang paraan. Kailangan kong makihalubilo, maging bahagi ng mga isinantabi. Alam niya na para makita ang tunay na katotohanan sa likod ng mapanlinlang na mga ilaw ng terminal, kailangan niyang bumaba sa lupa sa loob ng 2 gabi, maging hindi nakikita, maging bahagi ng madilim na tanawin at tuluyang magpanggap bilang isang babaeng taong grasa. Sa ganoong paraan lamang niya masasaksihan ang sarili niyang mga mata, nang walang filter, nang walang hinala, kung ano talaga ang nangyayari sa puso ng kaguluhan. Gamit ang kanyang bagong pagkatao bilang isang taong grasa, humakbang si Colonel Alena patungo sa isang sulok ng terminal, isang lugar na hindi pa niya natatapakan. May bakanting upuan kaya doon, bulong niya sa sarili, pinagmamasdan ang mga taong kasing palad niya. Nakakita siya ng isang bulok na bangkong kahoy, mukhang luma at marumi, ngunit sapat na para mahigaan ng kanyang pagod na katawan. Walang pag-aalinlangan, humiga siya sa tabi ng ilang individual na pinili rin ang bangkong iyon bilang pansamantalang pahingahan. Permiso po, Nay, bati ng isang matandang lalaki na nakahiga sa tabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Matagal na po kayo rito. Tumango lang si Alena, sinusubukang huwag masyadong magsalita para hindi mabuking ang kanyang pagpapanggap. Ilang araw pa lang po, Tay, maikli niyang sagot. Ang lamig ng hangin ng gabi ay bumalot sa terminal, ngunit hindi na tinag si Colonel Alena. Hinayaan niyang lamunin siya ng dilim, sumanib sa malagim na aura ng lugar. Ang kanyang matatalas na mata ay nagsimulang magmasid sa madilim at brutal na buhay gabi. Nakita niya ang isang batang ina na karga ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng karton. Sa kabilang dako, ilang kabataan ang naghahati-hati sa isang sigarilyo at alak sa ilalim ng malabong ilaw ng poste. Talagang matindi ang buhay dito, Nay, sabi ng isang babaeng may katandaan na biglang umupo sa tabi niya. Kung hindi ka matibay, mamamatay ka sa gutom. Tumango lang si Alena. Ang kanyang puso ay nadurog sa narinig na mapait na katotohanan. Ano po ang hinahanap niyo sa lugar na tulad nito? Tanong muli ng babae, tinitingnan si Alena ng may pagsisiyasat. Ngumiti lang ng bahagya si Alena. Naghahanap lang po ng lugar na mapagpapahingahan, Nay. At marahil kaunting katotohanan. Alam niya na sa likod ng mga pag-uusap na iyon, sa likod ng mga mapait na tawa at mga buntong hininga ng kawalan ng pag-asa, nakatago ang diwa ng problema na gusto niyang ibunyag. Bawat bulong, bawat kilos, bawat madilim na sulok ng terminal ay naging bahagi ng isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Nang gabing iyon, sa ibabaw ng malamig na bangko, si Colonel Alena ay tunay na nakihalubilo sa mga taong isinantabi,
nararamdaman ang pulso ng buhay sa terminal mula sa pinakamahina at pinakabulnerableng pananaw. Habang lumalalim ang gabi, ang dating malabong kapaligiran ng terminal ay dahan-dahang naging isang entablado ng mga ilegal na transaksyon. Mula sa likod ng mga anino, nasaksihan mismo ni Colonel Alena kung paano gumagana ang ilegal na sistema. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, ilang mga siga ang nagsimulang mangolekta ng kitong mula sa mga trooper at manininda. Bilisan nyo, oras na, banta ng isang malaking lalaki sa isang trooper ng jeep na kararating lang. Ang trooper ay nag-aatubiling dinukot ang kanyang bulsa at naglabas ng ilang lukot na pera. Ito na, boss. Pasensya na, mahina ang biyahe ngayon. Kumunot ang noo ng siga. Kulang to. Akala mo ba naglalaro kami dito? Bukas, dapat mas malaki. Ang kanyang boses ay malamig at hindi matitinag. Hindi nagtagal, sa kabilang bahagi ng terminal, nakita ni Alena ang isa pang siga na lumalapit sa isang nagtitinda ng palamig. Handa na ba ang para sa proteksyon, tanong niya habang nakangisi. Nako, boss, wala pa po, halos kitain, sagot ng tindera na may pagmamakaawa sa mukha. Agad na itinuro ng siga ang kanyang mga paninda. Gusto mong itumba ko iyang mga paninda mo o ilalabas mo iyang pera ngayon? Ang pisikal na banta ay hindi lamang mga salita. Ang tingin ng siga ay sapat na para manginig sa takot ang tindera. Huwag po, boss. Huwag. Eto na po, ibibigay ko na po lahat ng meron ako, sabi niya habang inaabot ang isang piraso ng pera. Tinanggap ng siga ang pera ng walang pakundangan at umalis na lang, iniwan ang tindera na humihingal. Itinala ni Colonel Alena ang bawat detalye, bawat pag-uusap at bawat banta. Nag-init ang kanyang puso sa nakitang kawalan ng magawa ng mga biktima. Wala man lang silang pagpipilian, bulong ni Alena sa sarili, nararamdaman kung paano ginapos ng sistemang ito ang mga masisipag na manggagawa sa terminal. Ang pangingikil na ito ay hindi na isang lihim, kundi isang pang-araw-araw na tanawin na nasasaksihan ng maraming mata, kasama na ang mga matang dapat sana ipumipigil dito. Ngunit may isang tanawin na higit na yumanig sa kaluluwa ni Colonel Alena. Isang mapait na katotohanan na nagkumpirma sa kanyang mga hinala. Sa gitna ng hayagang pangingikil, nahagip ng kanyang mga mata ang anino ng mga pulis na nakaduty ng gabing iyon. Sila ay nasa hindi kalayuan mula sa mga ilegal na transaksyon, tila ba bahagi lamang ng tanawin ng gabi. Tingnan mo iyon, bulong ng isang taong grasa sa tabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nanood lang sila, nagkukunwaring walang nakikita. Tinitigan ni Alena ng mas maigi. Totoo nga, sa ilang maikli, ngunit malinaw na sandali, nakita niya ang isang pulis na lumalapit sa siga na kararating lang tumanggap ng kitong. Isang mabilis na kilos, isang pag-abot ng kamay, at nakita ang perang lumilipat mula sa kamay ng siga patungo sa bulsa ng uniforme. Paano nangyayari ito? Tanong ni Alena sa kanyang isipan. Sumikip ang kanyang dibdib. Hindi nagtagal, isa pang siga na nananakot sa isang trooper ang kumaway sa direksyon ng police outpost. Isang batang pulis ang gumanti ng kaway na may bahagyang ngiti at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanyang kasama. Magkakaibigan yan, sabi ng taong grasa kanina, tila binabasa ang isipan ni Alena. Matagal nang ganyan. Kahit mag-report kami, walang mangyayari. Ang tanawin ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Colonel Alena. Ang kanyang puso ay sumisigaw sa nakitang uniforme na dapat sana isimbolo ng proteksyon ay naging takip lamang para sa maruruming gawain. Sila na dapat nasa unahan ng pagpapatupad ng batas ay hinahayaan lang ito at sa ilang pagkakataon, tila tumatanggap pa ng pera mula sa mga kriminal. Hindi na ito isang hinala lamang, kundi isang katotohanan na malinaw na nakalatag sa kanyang harapan. Ang pagtataksil na ito ay higit pa sa korupsyon. Ito ay pagwasak sa tiwala ng mamamayan. Isang malalim na sugat na kailangang gamutin kaagad. Matapos ang unang gabi na puno ng mapapait na katotohanan, bumalik si Colonel Alena sa terminal sa sumunod na gabi na may mas matibay na determinasyon. Alam niyang ang gabing ito ang kasukdulan ng kanyang pagpapanggap, ang kritikal na sandali upang makakalap ng ebidensyang hindi maikakaila. Ang lamig ng gabi ay tumatago sa balat, ngunit hindi ito kasing lamig ng kanyang tingin na ngayon ay puno ng kalkulasyon.
Hindi ko pwedeng palampasin ang kahit ano, bulong niya sa sarili, naghahanap ng isang magandang pwesto. Pinili niyang umupo sa isang sulok ng terminal, bahagyang nakatago sa likod ng mga sako. Inilabas niya ang isang maliit at lumang kwaderno at isang maikling lapis, nagkukunwaring nagdodrawing o nagsusulat ng walang kwentang bagay. Ngunit bawat kilos, bawat usapan na naririnig niya ay hindi nakaligtas sa kanyang mga tala. Oras na, bulong niya. Bukod sa pagsusulat, inactivate din niya ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa kanyang maruming jacket, sinisigurong bawat detalye ng dialogo ay malinaw na maire-record. Ang terminal ng gabing iyon ay tila mas matao, ngunit may parehong tensyon. Ang mga siga ay patuloy sa kanilang gawain, ang mga tindera ay balisa pa rin, at ang mga trooper ay bumubuntong hininga sa tuwing hinihingad ng kitong. Pinagmasdan ni Alena ang lahat. Bawat segundo ay mahalaga, bawat interaksyon, bawat tingin, bawat bulong ay naging bahagi ng malaking palaisipan na kanyang binubuo. Ang ikalawang gabi ay hindi lamang pagpapatuloy ng una. Ito ang punto kung saan ang katotohanan ay ganap na mabubunyag at ang lahat ng intriga sa likod ng tabing ng terminal ay malalantad. Bigla, mula sa kanyang tagong pwesto, nakita ni Colonel Alena ang isang tanawin na nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Nakilala niya ang taong iyon. Si Police Corporal Marco Sandoval, isa sa kanyang mga tauhan, ay naglalakad palapit sa mga nakaparadang jeep. Doon, hinarap niya ang isang siga na nagngangalang Junjun. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay ramdam na ramdam. Bakit hindi tugma ang tong ngayon? Sinabi ko nang hindi pwedeng kulangin ang bilang, ang boses ni Corporal Sandoval ay matalas, puno ng diin. Kahit pabulong, ang mukha ni Junjun ay kinakabahan. Kinamot niya ang kanyang ulo na hindi naman makati. Pasensya na, sir. Simula tanghali, matumal ang terminal, maraming nagsarang tindahan dahil sa ulan. Sinubukan na po talaga namin. Suminghal si Sandoval, tumigas ang kanyang mukha. Hindi ako tumatanggap ng dahilan. Ang trabaho niyo ay mag-abot ng ayon sa napagkasunduan. Kapag bukas kulang ulit, isasama ko kayo sa kulungan. Tandaan niyo iyan. Ang banta ay malinaw, salungat sa kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Ni-record ni Colonel Alena ang bawat salita, bawat tono, at bawat kilos nila. Ang kanyang mga mata na dating malamig ay ngayon ay nagyelo. Alam niyang ang sandaling ito ang susi. Ang dialogong iyon, na binigkas sa dilim, ay ang pinakamatibay na ebidensya ng tanikala ng korupsyon na sumisira sa integridad ng kanyang institusyon. Para sa kanya, ang tanawing ito ay hindi lamang isang patunay, kundi isang sugat na kailangang gamutin kaagad. Ang maikling ngunit puno ng pananakot na pag-uusap sa pagitan ni na Corporal Sandoval at Junjun ay isang malakas na dagok para kay Colonel Alena. Sandoval, tauhan ko, bulong niya, isang mapait na katotohanan na tumusok sa kanyang puso. Pinaghihinalaan na niya ang pagkakasangkot ng mga tauhan niya, ngunit ang masaksihan ito mismo mula sa isang taong dapat niyang pagkatiwalaan ay isang masakit na sorpresa. Ang kanyang mga mata ay nanigas, may kislap ng galit na nakatago. Kaya pala, naisip niya. Hindi lang nila hinahayaan, sila pa ang utak sa likod ng lahat ng pangingikil na ito. Naalala niya ang mga ulat ng mamamayan sa kanyang mesa, mga reklamong binaliwala na ngayon ay may malinaw at masakit na kasagutan. Akala ko mga sigalang ang kailangang ayusin, bulong niya. Pero ang mga pulis pala mismo. Mas malala pa ito sa inaasahan ko. Napuno ng galit at determinasyon ang kanyang puso. Alam niyang ang mga susunod na hakbang ay dapat gawin ng maingat, ngunit may katatagan. Ang katarungan ay dapat manaig, at ang paglilinis sa loob ng institusyon ang pangunahing prioridad. Ilang minuto ang lumipas, isang panibagong tanawin ang umagaw sa atensyon ni Colonel Alena. Hindi kalayuan, nakita niya ang isang ina at ang kanyang maliit na anak na takot na takot. Dalawang siga ang nananakot sa kanila. Bayad kayo sa upuan, banta ng isa. Nanginginig ang ina. Pero, boss, saglit lang po kami. May sakit po ang anak ko, hinihintay lang namin ang boss. Umisi ang isa pang siga. Walang dahilan. Kung ayaw magbayad, umalis kayo. Nagsimulang umiyak ang bata. Kumulo ang dugo ni Colonel Alena. Sobra na ito, sabi niya sa sarili. Hindi na niya napigilan ang sarili.
Ang pakiramdam ng galit at katarungan ay umakyat sa kanya. Sumumpa siyang poprotektahan ang mamamayan at ang tanawing ito ang sukdulan ng lahat ng kasamaang nasaksihan niya. Hindi na siya maaaring manahimik. Humakbang siya pasulong, bawat hakbang ay puno ng katatagan, pansamantalang kinalimutan ang kanyang pagpapanggap. Alam niyang ito na ang punto kung saan kailangan niyang itigil ang kawalang katarungan, kahit na mga hulugan ito ng pagbubunyag ng kanyang pagkatao ng mas maaga sa plano. Ngunit bago pa man makalapit si Colonel Alena, isang boses ang sumigaw mula sa kanyang likuran. Huwag kang makialam dito. Pamilyar ang boses na iyon, nagpatigas kay Alena. Si Corporal Sandoval iyon biglang lumitaw. Hindi niya namalayan kung sino ang kanyang kaharap sa ilalim ng maruming damit. Umalis ka na bago kita arestuhin sa paggulo, malamig niyang sabi. Nanatiling nakatayo si Alena, nakatitig ng diretsyo kay Sandoval. Isang tingin na dapat kilalanin ng sinumang tauhan. Ngunit ang nakita lang ni Sandoval ay isang taong grasa na nakikialam. Bingi ka ba? Sigaw niya ulit, nawawalan na ng pasensya. Sabi ko umalis ka na. Tumingin ang ina kay Alena, umaasa ng tulong. Dapat niyo silang protektahan, hindi hayaang mangyari ito, mahinang sabi ni Alena, ang kanyang boses ay paos ngunit may nakatagong otoridad. Kumunot ang noo ni Sandoval, naramdamang hinahamon siya. Sino ka para pagsabihan ako? Walang babala, tinulak ni Sandoval si Alena. Bumagsak siya sa maruming sahig ng terminal. Isang kilos na hindi lamang nagpababa sa isang sibilyan, kundi isang insulto sa isang nakatataas na opisyal na nasa misyon. Ang katawan ni Colonel Alena ay malakas na bumagsak sa malamig at maalikabok na sahig ng terminal. Isang matinding sakit ang tumusok sa gilid ng kanyang labi, at naramdaman niya ang dahan-dahang pagtulo ng dugo. Ang mga tao sa paligid ay natigilan, nanlalaki ang mga matang nanonood. Ang ilan ay naawa, ngunit walang naglakas loob na kumilos, takot na masangkot. Si Corporal Sandoval, nabalot pa rin sa kayabangan, ay minamaliit ang nakahandusay na si Alena. Umalis ka na sabi, taong grasa. Huwag kang maghanap ng gulo, sabi niya nang may pang-iinsulto. Ngunit hindi niya alam na sinindihan niya ang isang apoy na matagal nang natutulog. Dahan-dahan, si Alena ay bumangon. Ang kanyang tingin na dating malungkot ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito mukha ng nasasaktan, kundi isang ekspresyon na ibang-iba. Ang kanyang tingin ngayon ay matigas at matalas, naglalabas ng isang otoridad na hindi na maitatago kahit sa ilalim ng maruming damit. May kislap ng galit at bakal na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang pisikal na sakit ay nagsilbing panggatong lamang sa apoy ng katarungan sa loob niya. Hindi na ito isang simpleng pagpapanggap. Ito ay isang personal na laban sa pagitan ng katotohanan at ng kalupitang matagal nang naghahari. Si Sandoval ay bulag pa rin sa kanyang kayabangan at hindi pa rin namamalayan ang tunay na pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Ang mga taong tulad mo ay dapat talagang turuan ng leksyon, malamig niyang sabi, may mapanuksong ngiti sa labi. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sumuntok sa mukha ni Alena. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamao, isang himala ang nangyari. Sa isang mabilis na kilos na halos hindi makita, nahuli ni Alena ang pulso ni Sandoval. Ang ngiti sa labi ni Sandoval ay biglang naglaho, napalitan ng gulat. Mabilis na ipinilipit ni Alena ang pulso ni Sandoval sa kanyang likod gamit ang isang sanay na locking technique, isang galaw na alam lamang ng mga pulis. Ano to? Sigaw ni Sandoval, sinusubukang kumawala, ngunit napakalakas ng hawak ni Alena. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, sinipa ni Alena ang paa ni Sandoval at malakas siyang ibinagsak sa sahig. Isang malakas na iblag ang umalinggaw-ngaw, umagaw sa atensyon ng lahat. Ang terminal ay biglang tumahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng dating inakala nilang isang walang kalaban-laban na taong grasa. Ang mga siga, super, tindera, at pasahero ay lahat natigilan, saksi sa hindi inaasahang pangyayari. Si Corporal Sandoval ay nakahandusay, umuungol sa sakit, hindi makapaniwala sa nangyari sa kanya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar, isang dramatikong paghinto bago ang pagbubunyag ng buong katotohanan. Ang nakakabinging katahimikan ay sinira lamang ng mahinang ungol ni Corporal Sandoval. Lahat ng mata ay nakatutok sa babaeng ngayon ay nakatayo ng tuwid na may hindi maikakailang otoridad. Sa isang kalmadong kilos, binuksan ni Alena ang kanyang maruming jacket.
Ang nasa ilalim nito ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Nakatago sa ilalim ng maruming damit ay ang isang malinis at plansadong uniporme ng pulis, kumpleto sa nagniningning na ranggo ng pulis kolonel sa kanyang balikat. Diyos ko, bulong ng isang trooper, hindi makapaniwala. Hindi doon tumigil si Alena. Mula sa bulsa ng kanyang uniporme, inilabas niya ang kanyang Ipinakita niya ito sa lahat. Ang litrato at pangalan ay malinaw na nakasulat doon. Ako si Police Colonel Alena Reyes, ang kanyang boses ay dumagundong sa bawat sulok ng terminal. Ang hepe ng pulisya ng lungsod na ito. Nanlaki ang mga mata ni Sandoval, namutla ang kanyang mukha sa pagka-realize ng kanyang malaking pagkakamali. Ang mga siga na dati naghahari-harian ay namutla rin, nagkatinginan sa gulat at takot. At simula ngayong gabi, pagpapatuloy ni Colonel Alena, ang kanyang tingin ay lumibot sa lahat, wala nang lugar para sa mga umaabuso sa kapangyarihan, sigaman o pulis. Ang pahayag na iyon ay parang isang martilyo na sumira sa pundasyon ng madilim na kapangyarihan sa terminal, hudyat ng pagtatapos ng pang-aapi, at simula ng tunay na pagpapatupad ng batas. Agad na nagbago ang katahimikan at naging kaguluhan. Nang mabunyag ang pagkatao ni Colonel Alena, sinubukan ng ilang siga na tumakas. Takbo, sigaw ng isa. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa iba't ibang sulok, ang tactical team na matagal nang nakaantabay ay mabilis na kumilos. Sila ang mga aninong kanina pa nagmamasid, naghihintay ng hudyat. Huwag kayong gagalaw, sigaw ng isang opisyal. Mabilis na hinuli ng mga pulis ang mga salarin. Si Junjun, ang sigang kausap ni Sandoval, ay hinila mula sa ilalim ng mga upuan. Aray, sir, maawa po kayo, daing niya. Si Corporal Sandoval, na nakahandusay pa rin, ay pinalibutan ng kanyang mga kapwa-pulis. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga labi. Maam. Maam hepe, sinubukan niyang magsalita. Walang maam hepe sa mga taksil, sabi ng isang pulis habang pinupusasan siya. Nang makita ang kanilang mga kasamahan na hinuhuli, ang iba pang mga siga ay sumuko na. Ito na ang katapusan ng lahat ng ito, bulong ni Colonel Alena. Nang gabing iyon, ang terminal na matagal nang naging simbolo ng takot ay nagsimulang malinis mula sa mga parasitiko. Kinaumagahan, dinumog ng media ang police headquarters. Isang press conference ang ginanap. Si Colonel Alena Reyes, na kagabi ay marunggis at mukhang kaawa-awa, ay ngayon ay nakatayo ng may dignidad sa podyum, suot ang kanyang kumpletong uniforme. Magandang umaga sa lahat, simula niya. Nandito ako ngayon hindi lang para i-report ang mga nahuli kagabi, kundi para muling patunayan ang aming pangako. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera. Ang unipormeng ito, sabi niya habang hinahawakan ang sagisag sa kanyang balikat, ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi isang pangako na maglingkod at protektahan ang mamamayan. Isang pangakong dapat pangalagaan. Kung ang pangakong iyan ay sinira, kung may sinumang opisyal na umabuso sa tiwala ng bayan, ang batas ay ipapatupad ng walang kinikilingan. Isang reporter ang nagtanong, Colonel, ibig sabihin po ba nito, magkakaroon ng internal cleansing? Tumango si Alena. Ang kasong ito ay patunay na hindi namin papayagan ang anumang katiwalian, mula man sa mga siga o sa aming hanay. Patuloy kaming mag-imbestiga at sisiguraduhing lahat ng sangkot ay mananagot. Ang kanyang mga salita ay isang deklarasyon ng giyera laban sa korupsyon at inhustisya. Mula nang mangyari iyon, malaki ang ipinagbago ng terminal. Ang takot ay napalitan ng ginhawa. Tingnan mo, pare, wala nang nangungutong, sabi ng isang trooper sa kanyang kasama. Mas malaki na ang maiuwi ko sa pamilya ko. Ang mga sigang dati naghahari ay naglaho na. Salamat sa Diyos, payapa na ang pagtitinda ko ngayon, sabi ng isang tindera. Wala nang nananakot. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga gawain ng may kapayapaan. Ang mga batang dati takot ay malaya nang naglalaro. At ang pangalan ni Colonel Alena Reyes ay naging simbolo ng pag-asa. Tunay siyang bayani, bulong ng isang mamamayan. Hindi lang siya nag-uutos, bumaba siya mismo para lumaban. Nagpanggap na taong grasa, nasaktan, pero bumangon para sa katarungan. Bihira ang lider na tulad niya. Ngunit hindi doon natapos ang trabaho ni Colonel Alena. Alam niyang ang paghuli sa mga kriminal ay simula pa lamang.
Ang susunod na hamon ay ang muling pagbangon ng tiwala ng publiko. Kailangan nating yakapin ang komunidad, sabi niya sa isang pagpupulong. Nagsimula siyang magdaos ng mga regular na pulong kasama ang mga trooper, tindera at pasahero. Ano pa po ang maaari naming gawin para mas mapabuti ang terminal? Tanong niya. Isang trooper ang nagtaas ng kamay. Ma'am, sana po may complaint desk na madaling lapitan. Ngumiti si Colonel Alena. Magandang ideya. Gagawa tayo niyan at isang hotline na direktang kokonekta sa akin. Inanyayahan din ang mga tindera na makiisa sa kalinisan. Ang terminal na ito ay tahanan nating lahat, sabi niya. Sa pamamagitan ng mga programang ito, unti-unting nanumbalik ang tiwala ng publiko. Ang imahe ng pulis na dating kinatatakutan ay naging isang tapat na tagapagtanggol at lingkod bayan. Ang terminal na dating marumi at nakakatakot ay naging isang maliwanag na patunay na ang tapang ng isang lider ay maaaring magdulot